Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Oh, by the way, nasa hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Palala lang po ang ating po pinag-usapan na ay huwag po niyong maituring isang legal opinion, bagkus consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kay compelling issues, ang pinaka-the best na, ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. O pakiusap lang po, no? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no? Ay alam ba ninyo na base po sa datos po ng YouTube, more than 60% po nang nanonood po sa atin. Mga regular viewers na po, kasama na po kayo roon, ay maaari pong hindi nakapag-subscribe po sa ating channel. Ako po ay nakikisuyo po sa inyo, if you find our channel informative, helpful po sa inyo, no? Siguro naman po, hindi naman po kalabisan po, ako po ay humirit po sa inyo na paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun ay pag meron po tayong mga updates ay duly notified po kayo at wala po kayong mamimiss na mga episode. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. At matulungan din po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na maipakalat po natin, no, sa ating mga kababayan, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay o kakilala natin ang ating napag-usapan para because sila din, no, ay maaring may mapulot, no, sa ating mga pinag-usapan. At ang ating pong sa tingin po natin, no, pag ating mga kababayan, no, ay kahit paano may alam po sa batas, ay more or less po magkaroon po tayo ng sinasabi nating harmony, no, sa ating neighborhood, sa ating community, sa ating pamilya, no, lalo na kung ito ay may kinalaman po sa ating rights and duties and obligation bilang isang mamamayan, bilang isang padre de pamilya o member ng family or ating community. Okay? So, sana po, no, ako ay inyong matulungan. Okay? Sabi nga natin lagi, ay lamang na ang may alam sa batas. Oh, by the way, ang ating pong tatalakay ngayon ay yung sulat po sa atin near si Dory, ang tawagin nila natin siya si Dory, no? Sabi kasi niya, noong 1984, may pinirmahan daw po na waiver. Ito ba ay paso na? Alam mo, Dory, no? Masyado kasing kuripot naman yung tanong mo, no? Hindi po siya kumpleto because in the first place, marami pong klaseng waiver, okay? Ngayon, 1984, pinirmahan yung waiver. Paso na ba ito? No? Ito ba, saan ba itong waiver na ito? Ito ba may kinalaban sa lupa, sa mana? O ito ba may kinalaman sa, halimbawa, kayo natanggal sa trabaho, pinag-resign kayo ng inyong employer sa trabaho, o nakatanggap kayo ng separation pay, okay? Or financial assistance, nag-execute kayo ng waiver, no? Na kung saan ay hindi na kayo maghabol pa sa kumpanya. Ay ito ba ay ganun ba ang nature ng waiver na sinasabi mo? So hindi po natin categorically masagot po ang inyong katanungan. However, total nandito na po tayo, no? At sayang naman po ang inyong ang oras. But I presume dahil mostly po sa ating mga topic ay may kinalaman po dito sa waiver ng karapatan, no? Either bilang isang tagapagmana or dahil ikaw ay may karapatan sa lupa, no? Nagpirma ka na at maaring ay sinurrender mo, no, ang inyong karapatan o rights doon sa lupa. Okay? Kaya nagkaroon ka ng waiver. Okay? Ngayon, akong assuming na ito nga ang nangyari at ito ay tinutumbok mo sa katanungan mo. Okay? Una, tandaan po natin assuming na ito may waiver in terms of halimbawa, ikaw ay may karapatan o real rights doon sa lupa. Pinirmahan mo ito, no, in 1984. Ang tawag po nito is, it could be real rights which is attached to the property. Ang real rights po, no, especially
at saka kaakibat ito yung the right to file action upang either mapatupad o ma-block, no, ma-i-oppose yung itong waiver na ito, ay subject po yan sa prescription, no. Ang prescriptive period po niyan is 30 years, no, after the occurrence of that right, it could be a waiver. Ngayon, however, pag sinabing prescription, ito yung paso. Okay? Ngayon, kung nagpirma ng 1984 na waiver at ito ay notarized, no, that becomes a public instrument. At ito'y narehistro sa Register of Deeds and therefore nakaroon na ng lien doon sa titulo o kaya sa tax declaration certificate, aba hindi na po nyo pwedeng mabawi po ito. No? This becomes indefeasible, and this is a notice to the whole world na kung halimbawa ikaw, no, ay nag-waive ka o ang kaibigan mo o kamag-anak mo nag-waive sa doon sa rights niya, kung kaya't yung rights niya sa portion ng lupa, no, ay kinalimutan niya, tinalikodan din niya, at ito isurrender niya o ipinagkaloob niya sa iba, aba hindi po subject to prescription ito dahil na-execute na ito no? Halimbawa naman sa kabilang dako, kung yung sinasabi mong rights, okay, na kung saan ay nagbigay ng sinabi niya na okay, inano ko na ito, nirelinquish ko na yung rights na ito. Pero ito ay hindi na parehistro, okay? At nakatiwangwang lang, no? At pinabayaan lang way back in 1984, okay? At later on, okay? Ay nag-exercise na ng karapatan yung sinasabi mong wherein nag-exercise ka ng rights mo, okay? At sa pabor niya. At later on, kukontrahin mo, no? Dahil napabayaan ito way back in 1984 pa at wala naman siyang ginawa. Okay? Kaya kumbaga paso na yung rights niya to enforce, no, o mag-file ng habla doon sa korte upang sa ganun either kontrahin ito o tawag nito i-recant ito, no? O sabi niya hindi ko pinirmahan yan o paso na yan kaya hindi ko na itutuloy. Well, posible rin na magiging enforceable ito o applicable ito sa hindi nag-exercise ng rights at tinulugan lang niya ang karapatang ito. Kaya ito nito sa ganitong situation ay maaring napaso na, no, yung karapatan, no, ng tao na kung saan ay in-exercise yung rights waiver niya pero hindi niya ito pinansin, no, at pinabaliwala ito at nakalipas na ang 30 years, no. It is deemed na yung kanyang rights, no, sa waiver na yon, kung mayroon man siyang anong rights man yan nun at hindi ito na-enforce, no, ay maaring paso na. Okay? So, yun ang pagkakaiba, ha? Doon sa una, pag na-register na yung waiver of rights, no, doon sa Register of Deeds at nagkaroon ng lien, no, doon sa titulo o sa tax declaration certificate, this is already a notice to the whole world na kung saan yung tao na nag-execute ng rights ay hindi na pwede itong mapabaliwala, no, o subject to prescription. Kaya yan po ang ating tatandaan. Of course, take note also, ha, na pag tayo nag-execute ng waiver o anumang kasulatan na mayroong kinalaman sa lupa, no? It could be a deed of sale, it could be a donation, it could be yung waiver of rights, halimbawa, no? Abi kailangan yung dokumento should be notarized. Bakit po? Dahil lagi nating sinasabi na pag may kinalaman sa enforcement of real rights at saka yung registrability ng dokumento, at upang yung karapatan sa isang real properties or immovables, no, ay mapalipat, kailangan ito ay notarized. Kasi sabi po ng batas po natin, only public instrument may be registrable. So, ibig sabihin,
kahit na meron kayong deed of sale o may waiver of rights kayo, okay? O nagkaroon kayo ng donation, okay? O deed of sale, pero hindi ito notarized, okay? Ay hindi po yan considered as public instrument at hindi po yan kikilalanin ng ating mga ahensya ng pamahalaan tulad po ng Assessor's Office, Register of Deeds o kaya sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Dahil hindi po yan may tuturing na isang public instrument. So, I hope maliwanag po yun. Okay? So, again, bago tayo magpatuloy, no? Sa mga kapapasok pa lang, pwede pa bang humingi po ako sa inyo ng hirit, no? At pakiclick po yung subscribe, share, and like buttons po natin kung hindi pa kayo, lalo na kung hindi pa kayo napag-subscribe. Upang sa ganun po naman, ay matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating adhikain, na mapalawig natin, no? Ma-reach out natin yung ating mga kababayan, no? Saan man sila naroroon, no? By the time na mapapanood po ninyo ito. Of course, kung hindi naman po pa, kung hindi pa po kalabisan, pwede po bang i-commercial ko po, no? Yung ating libro, no? Na naisulat na, kung interesado po kayo, paki-screenshot po yung screen natin at nandun po yung mga libro na ating sinulat na ito po yung makakatulong po sa inyo, no? Sa inyong pang-araw-araw na concerns, no, na may kinalaman po sa ating sa mga batas po natin na may kinalaman sa hindi lang sa ating sarili kundi sa ating pamilya, sa properties po natin, no, sa ating community rin. Particularly po itong legal handbook, no, A Daily Companion for All. Ito po yung extract ng mga batas, no, na kung saan ay nandito po kung kayo po ay may interesado kayo sa isang batas, maaari malamang sa hindi, nandyan po ang mga extract ng batas na yon at magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung batas hinggil sa isang bagay. At kadalasan po ng mga batas po natin, no, na ating natatalakay, no, sa ating mga usapin ay nandito po sa legal handbook na ito, A Daily Companion for All. Of course, i-promote ko rin po yon. Ito yung Handbook Annual Bill of Rights. Ito po may kinalaman, no, doon sa ating karapatan, no, sa ilalim ng ating saligang batas, lalo na kung ang estado po o ang pamahalaan ay nag-exercise po sila ng tinatawag nating inherent power of the state, no, na kung saan, no, tulad pag nag-exercise ang estado, no, ng power na ito, no, it could be by the power of eminent domain, na kung saan pwede pong ma-expropriate po yung ating private properties, lupa po natin, no, for public use or purpose. Ayan, dapat alam din po niyo yun. O halimbawa, yung another is the power of taxation. Okay? So, pwede po tayong i-tax ng pamahalaan. Okay? And then, meron tayong tinatawag na police power, lalo na kung tayo ay subject to tinatawag nating arrest, no? Warrant of arrest, no? Search and seizures, no? Or tinatawag nating custodial investigation, pag tayo inimbestiga ng law enforcement agency, ano bang karapatan, no, ng isang mamamayan pag siya ay under custodial investigation, okay? At ganoon na rin, meron na po tayong tinatawag na cybercrime po ngayon, na kung saan ay pag ang ating mga electronic gadgets, no, ay nagamit po sa krimen, no? Now, this could be subject to naging cybercrime po ito, and our electronic gadgets, computer, laptop, mobile phone po natin, tablets, could be subject to cyber warrant for forensic examination. So, napaka-importante po na meron po kayong kopya po nitong Handbook on the Bill of Rights. Of course, yung labor laws naman po natin, no? Ito po ay handy materials po sa ating HR practitioners, no? This could be handy material sa inyo kung mayroon po kayong kopya po nito. Of course, yung ating corporate law, no, sa mga panyeros po natin in the corporate practice, you could have this book, no, as your handy reference materials, no, in the exercise of your corporate practice. Of course, the last but not the least, yung ating pong SIPRA, mga panyeras, kung wala po kayong copy ng SIPRA, no, you could have a copy of this book, no, dito sa Central Books. Ang mga books po nito ay they're all
hardbound, no? You can order online, screenshot po ninyo, meron pong silang nandiyon po ang kanilang address, no? May QR code po dyan, no? Which you could easily access, no? Sa kanilang website, and yun nga, you will have more information about these books, and of course yung other books, no? Legal books po, publications po ng Central Books. The branches in Metro Manila, tulad sa Makati, Manila, Quezon City, Mandaluyong, and also they have branches in Cebu and in Davao. Okay? Maraming salamat sa inyong oras. Okay, back to our discussion na po, no? So tandaan po natin, pag tayo ay mayroong kasulatan pagdating na po sa lupa, no? Pagdating sa mana, pagdating po sa donation, basta sa lupa po, naka-attach po sa lupa, at ito may kinalaman doon sa ating karapatan, doon sa nasabing property, pinakailangan po, be sure na yung inyong dokumento should be notarized. Yung iba dyan, di ba, maraming sulat na po tayo natatanggap na kung saan sila ay nagkaroon ng bilihan sa barangay, no? Pero hindi naman po notarized, kaya hindi pa nito ma-considered na public instrument. Okay? So, importante, basta pagdating na po sa conveyances ng property, real rights, kailangan po talaga na notaryado po ang inyong mga dokumento. Okay? So, hanggang dito lang muna tayo. At lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and see you in the next video po natin. Bye-bye.